Pasok ko ng Hilton Hotel, may mga display ng mga pagkain. Kung minsan, nakita ni Sharon. Sabi, Tito Tato, ayoko mag-guest pag hindi mo ako bibilhan ng chocolate cake. Sabi ko, bihirang bata ito. talaga. Dinilan ko. Sabi ko, sige na, bibilan ko na yan para lang matuloy ito. Para matahimik mga lang. arte niya noon. Ganun ang call namin ni Sharon noon. Hanggang, yun na nga, na-fire ako. Hindi na kami nagkita ulit. Hanggang ngayon, di pa kayo nagkikita? Nagkita lang kami later on. Pero hindi niya alam talaga na na-fire ako dahil sa kanila. Ngayon, alam ni Pero si Ray, alam ni Ray. Kasi ibig sabihin po, napakalaki ng utang na loob sa'yo ni Ray naman, Valera. hindi ko naman sinasabi may utang na loob sila sa akin. Alam mo, nasa aeroplano kami noon. Buta sa akin, nakaupo ko sa kuwan ko, may baka ni Silas. Iiyak, parang lungkot. Bakit ganoon? Sikat yung kanta ko, pero ako hindi sikat. Kasi hindi siya nakikilala. Hindi siya nakikilala pa sa TV noon. Sabi mo, pagbalik natin sa bahay nila, ako bahala sa'yo. Yun, hanggang nakilala na nga siya. Gusto kong marinig ang kwento mo, Kakwenpay. Gusto kong marinig ang payo mo, Kakwenpay. Eto ngayon, may dalawang artist sa Vicor na talagang hindi ko malaman din kung paano sisikat. Pero naniniwala ko sisikat ito dahil ang ganda ng mga kanta. Pero yung boss ko sa promotion, ayaw i-promote itong dalawang artist ito. Sabi niya sa akin. Yung dalawa na yung magkasama? Hindi. Magkahiwalay sila yung artist. Pero kasama, si Tito Soto, producer. Okay. Kung sabi ng boss ko, mamaya ko nabanggitin ng mga pangalan para may suspect. Yung sabi ng boss ko, itong isa, wala na may tsura to eh. Hindi matindi idol ang dating nito. Sabi ko, ang ganda ng kanta eh, sayang. Magandang boses. Oo, maganda boses. Hindi, huwag ba na pag-aksayan ng panahon yan. Okay. Itong isa naman, bata pa. 12 years old, walang mangyayari dyan. Babae. Tsaka yan, pamangkin na kasi ni Tito Soto yan, kaya nandiyan yan. Wala namang karapatan yan na maging singer talaga. Sabi ko, ang ganda ng kanta eh, sayang. Di wala. Sige, boss kita eh. Hindi ko nga promote. Kasi siya pa rin masusunod eh. Eto ngayon, Tito Soto lumapit sa akin. Tato, bakit hindi ko nadidinig yung mga kanta namin sa radyo? Sabi ko, tapatin kita. Ayaw ng boss ko. Bakit? Kasi ito isa, bata pa lang daw yan. Walang market yan. Ito naman isa, hindi naman daw gwapo. Walang tsura. May tsura pero hindi May tsura, pero hindi naman daw matining idol. Yun ang inaanap nila kasi. Tapos nagalit si Tito. Susugurin yung boss ko. Huwag mo nang awayan. Ako nang bahala. Gagawa ako ng paraan. In-underground ko. Dinala ko yung 45 sa mga stasyon. Dinigay ko na hindi alam nung department namin na magpo-promote ako ng sumikat. Alam mo kung sino yung mga artist na yan? Sharon Cuneta. Mr. DJ, can I make a request? Ray Valera. At kung kailangan mo ako. Yung si Sharon, yung sinasabi mo na 12 years old. Oo, si Ray yung hindi ganun itsura ko. Okay, si Ray. Hindi alam ni Ray yan. Ano po yung kwento ni Sir Ray? Alam ni Ray yung namin. Yung storya namin yan eh. Kasi yan si Ray talaga. Napasikat. Yumikat yung kanta. Kasi gaganda naman talaga ng kanta ni Sir Valera. So napahiya yung boss ko. Kinausap ko ng boss ko. Sabi, alam mo, tinrider mo ako eh. Hindi mo sinunod yung gusto ko. Pero under din nila yun. Vicor kami. Kaya lang ayaw nga nung department. Alam mo kahit na kami mula sa same label ka, may priority yan eh. Okay. So may mga priority artists na kailangan yun lang. Yun muna. Sabi ko, sayang to, sabihin lang natin. Ayaw. Ito lang, so, may priority. Oo, in-underground ko. Sumikat. Galing. Paano nangyari? Anong sabi? Napahiya daw siya. Ayun, ganyan. Tapos sabi niya, mag-resign ka na. Hindi kita makakatrabaho na ngayon. Kasi hindi kita mapagkatiwalaan eh. Pero sa kanila pa rin naman yan eh. Sabi ko nga, nakatulong naman. Natulungan mo na nga sila na ano eh. Hindi. So, sabi niya, kung hindi ka mag-resign, I will fire you. Sabi ko, di fire me. Lakas pa na loob ko. Kasi alam ko, tama naman yung ginawa ko eh. Sabi ko, kakampihan naman ako nila Tito Soto nito. Sabi ko, yung nangyari napahiya kasi sila eh. Pinahal nga talaga ako. Kinagabihan, wala lang akong kotse. Niropeses na yung kotse ko. Ano yung kotse mo?
ano nila yon Kanilang Sa company. company carrier, pero hinuhulugan ko na para maging Oo, akin. tapos binawi. Binawi, tapos sabi niya, wala kang makukuhang ano rito. Tapos, it will be put on record that you were fired. Sabi Grabe. sa akin ng HR noon. I mean, so talagang, kala ko hindi matutuloy. Ba natuloy? Pag uwi ko, nilapitan ako ni Tito Soto. At inano sila, tinawag sila Spunky Rigor, yung BSP. Yan, kuwan. Oh, Tato, mapire. Spunky, walang trabaho si Tato. Ikaw munang bahala dyan. Malapit naman sa yung bahay nito. Pag imbitahin mo sa lunch ito, sa dinner, o labas kayo, whatever. So, kung minsan nila, ang ginagawa nila Spunky para maaniw na ako, nalabasin na ako, pakainin, tsaka manood na sine, sagutin na gano'n. Kasi ano pala, si Tito Soto talaga, marami din pala kayong pinagsamahan din yan. Oo, TV at saka tsaka hindi pa siya sikat noon. Hindi pa sikat, Nalala ko na siya. Hanggang yun na nga, nagkasama kami sa Vicor. Alam mo, nasa aeroplano kami noon. Galing kami kung saan kami galing. Pumunta sa akin nakaupo ko sa kuwan ko. May baka misilya sa tabi ko. Yung kasi Mabibo. sumikat na yung Superman niya na kanta. Oo. Ako si Superman, pagkasama kita. Sabi, Tato, iiyak, parang lungkot. Bakit ganun? Sikat yung kanta ko, pero ako hindi sikat. Kasi hindi siya nakikilala. Hindi siya nakikilala pa sa TV noon. Sabi mo, pagbalik natin sa bahay nila, ako bahala sa'yo. Yun, hanggang nakilala na nga siya. Ayan ako, Sir Ray. Shout out po. Hindi, alam ni Ray yan. Kaya hanggang Ang laking, nakikita kami. ang laking impact at ang laki ng tulong na Alam mo ginawa si Ray, nung nasa Sony Music na ako, meron siyang gusto ma-experience. Pumunta sa akin sa office yan. Sabi ko, anong problema? Anong gusto mo mangyari? Gusto ko maging assistant mo. Sabi ni Sir Ray. Libre. Huwag mo akong bayaran. Sabi niya, Oo, magre-report ako sa'yo araw-araw. Sabi ko, okay. hindi pa siya hindi pa siya, Star na siya noon. So, na siya, superstar na siya. oo. Wala na siya magawa sa buhay niya. Pero gusto niya ma-experience yung maging recording executive. yung ginagawa mo. Yung ginagawa ko. Ang plano kasi niya noon, gusto niya matutunan yung ginagawa mo. Oo, gusto niya makita ngayon yung paano yung nangyayari. So, araw-araw, pumunta sa office ko yan. Kaya yung boss ko sa Sony, ano yan, si Ray, empleyado ba natin ngayon? Hindi. Sabi ko, pero assistant ko. Dinala ni Ray yung recording gadget niya. Nilagay niya sa table ko. Assemble niya. Kita mo si Ray Valera. Naniniwala siya. Magaling ang mga kinumpos siyang kanta. At maganda ang boses niya. Naniniwala siya, sisikat siya. Sumikat. Kahit na ano sabihin ng mga tao sa kanya. Pinagmamalaki ko ngayon na I was fired because of Sharon and Ray. Kayo palang dahilan kay Sharon. Kaya si Sharon talaga, 12 years old, dinadala ni Tito sa Si Tito Soto. anak nung kapatid ni Helen Gamboa, si Sharon. anak ni Mayor Cuneta, Oo. si Sharon. Bago-bago pa si Sharon noon, naggasto sa TV. Aba malapit na yung time ng TV show. Sabi ko, Tito, bakit wala pa rito si Sharon? Kasi yung TV show, in 1 hour, wala pa siya rito. Sabi ko, kailangan nandito na siya. Tawag si Tito kay Sharon. Sharon, where are you? Sa bahay pa eh. Why are you still there? Kasi wala naman akong kotse eh. I mean, hindi, ganito, kumuha ka na, sabihin mo, sabi ko yung yaya mo, kuha kayo ng taxi, kami magbabayad sa taxi. Pagdating dito sa, sa Vicor. So, gano'n yung ginawa nila. Pagdating sa Vicor, madali kami. So, ngayon, di ba, may kotse ka ako doon. So, sinakay ko muna sa kotse ko doon. Habang nakasakay ko sa kotse, sabi ko, may makeup ba ito si Sharon? Sabi ko, tanong ko yung yaya, meron. Makeup pa muna yan. Kasi habang kasi para pagdating doon, baka wala lang time na Salang agad. salang agad. Gano'n. So, talagang ano yan. Ikaw nag-drive. Ako nag-drive. Kasi ako yung in charge sa promotions. Pag nag-guest sa radio yan, meron kami yung pinuntahan na radio station doon. Ewan ko, kilala mo si Nick Mendoza. Si Nick Matilik Mendoza. Ang radio station nila sa loob ng Hilton Hotel. So, papasok kami ng Hilton Hotel. Pagpasok ko ng Hilton Hotel, may mga, display ng mga pagkain. Nakita ni Sharon. Sabi, Tito Tato, ayoko mag-guest pag hindi mo ako bibilan ng chocolate cake. Sabi ko, bihirang bata ito. Talaga. Dinila ko. Sabi ko, sige na, bibilan ko na yan para lang matuloy ito. Para matahimik mga lang. arte niya noon. Ganun ang call namin ni Sharon noon. Hanggang, yun na nga, na-fire ako.
Hindi na kami nagkita ulit. Hanggang ngayon, di pa kayo nagkikita. Nagkita lang kami later on. Pero hindi niya alam talaga na fire ako dahil sa kanila. Ngayon, alam ni Pero si Ma'am Sharon. Ray, alam ni Ray. Oo. Kasi during that time, nakita ni Ray yung ginawa ko talagang Ibig sabihin po, napakalaki ng utang na loob sa'yo ni Hindi Ray Valera hindi at ko saka naman ni Sharon. sinasabi may utang na loob sila sa akin. Hindi, Ginawa ko lang yung ganun na po trabaho yun ko. eh, kasi Oo. Isipin mo, Oo. dahil doon, tinanggal ka sa trabaho. Mm. Di ba? Pero nagpapasalamat ako nangyari yun. Kasi nung pagkatapos na ma-announce na wala na ako sa bike ko, Oo. wala pa social media no, pero Wala pa, kumalat sa industriya. Industry yun. Stato, na-fire. Hmm. Ang daming offer sa akin ngayon. Oo, Kasi alam na, oo. sabi kasi siya, Oo, may ano ka eh, kumbaga, may record na. may record ka na itong taon to, dadala lagi ng hit. Magpapahit ito. Kinuha ko ng Dyna. Hmm. Ayoko na nga sana eh. Oo. Sabi ko, ayoko na sa recording, babalik na ako sa TV. Nung in-interview ko ni James D, yung presidente ng Dyna, hindi, pagbigyan mo na kami. Try mo lang. Kasi kailangan na. Magkano ba gusto mo na sweldo? Inopera ka na ng malaki. Hindi, ako na nga, sabi, name your price eh. Sabi ko, 400 pesos. Pero, kasi during that time, malaki na yun. 70s yun eh. Laki na nun, 400. Hindi, pwede ganyan kaliit yan. Kasi hindi ka namin mas maliit pa malaki pala. dyan. Maliit talaga yun. So, binigyan ako ng malaking kuwan. So, na-spoil na ako sa kuwan. Hanggang, hindi nga, nasa Hindi kasi Dyna. inisip kasi nila, baka kunin ka ng iba pa. Oo, hindi, yun na nga. Prenisyuhan ka na ng malaki-laki. Nakilala ko sila noon eh. Sila Ramon, nasa Way Record sila eh. Yan. Sister company ng Dyna. Sabi sa akin ni Nonoy, Tato, lipat ka dito sa amin. Kasi, Pinag-aagawan si Nonoy ang dating promotions manager ng Weya eh. ng Weya. Gagawin siyang producer ni Ramon Choi. So, mawawalan sila ng promotions person. Kung baga ikaw ang papalit. Ako papalit. Sabi ko, sige, lipat ako sa inyo. Yun, doon na kami nag-umpisa na ako. Doon kami nagkaroon ng maraming hit na kung saan sino na yung pinasikat namin. Tapos yun, okay, neto ngayon na maganda. During that time, naging very close ako kay Butch Albarracin. Butch Albarracin was the founder of Center for Pop Music Philippines. Yung Center for Pop, yun yung nagbibigay ng voice lessons dati sa mga gustong maging singer. Eto ngayon, nung time na yun, sabi sa akin ni Butch, meron akong artist dito. Baka gusto mong bigyan ng break. Sabi ko, sige, papuntay mo rito. Punta sa akin. Sabi ko, wow, anong gagawin ko rito? Parang, basta kumakanta siya. Nabigyan ko na ng training. May boses siya. Gawa mo ng album. Sign up mo. Hindi, eto na. Sabi ko, big star ito. Nung sinign up ko, in-announce ko, word spread around, worldwide, na sinign up ko sa Sony, itong artist na ito. Walang iba kundi si Sara Balabagan. Sara Balabagan, nagkakaso yan eh. Yung may pinatay siya sa ano eh. Nag-singer din pala si Sara. Oo, yun na, dumaan sa Center for Pop yan. Lapit sa akin ni Butch. Ito ngayon, sabi ko, okay, sige. Tama-tama, si Ray, Ray, gawa ka na, ito, ikaw producer, ikaw na yung gagawin ko producer dito. Ginawa namin project si Sara. Pero ang problema ko, wala pa kaming ginagawang kanta. Worldwide, CNN, BBC, yung mga para lang to announce that she's a singer, ginawa namin yung concert sa kulungan ng mga kababaihan sa Mandaluyong. Sabi niya, gusto ko sa kulungan kasi galing ako dyan eh. Pagdating doon sa kulungan ng mga babae sa Mandaluyong, lahat ng spasyo na kung saan pwede ilagay ang mga camera, TV camera, nandun. Pero yung mga TV camera, BBC, CNN, German TV, NHK, international media, talagang, kasi kilala si World News si Sara eh. Talagang, sabi ko, first time kong na-experience ito na yung ABS, hindi makasingit. Wala silang masingit. Walang pwestuhan na kumuha na ng mga international media yung... Naunahan na sila. Oo, so sabi ko, ang bigat pa lang celebrity itong hawak ko, international, kaagad Pero wala pa kaming album. In-launch ko pa lang. In-announce mo pa lang, nalaman nila na... Oo, na ganun kabilis yung balita. So, nung nag-concert,
dumating lahat sila. Pinadala yung mga TV crew nila. Kinover yung concert. Eto ngayon, the week after, tawag sa akin ng BBC. Tato, can we listen to a track that you have recorded? I'm sorry, but I don't have anything to make you listen to right now because we haven't recorded anything yet. Sabi ko ganyan. Every day tawag sa akin BBC. Kulit, talaga i-feature nila sa London na one. Ganun sila interested kay Sarah. Eto ngayon, nagpunta rito si Jerry Halliwell ng Spice Girls para interviewin si Sarah. So, ito yun. Inano namin, accommodate namin. May TV crew siya, BBC rin. Tapos, sabi, basta as long as exclusive. Yung ABS-CBN noon, gustong sumingit. Pinapaalo. Galit na galit sa akin. Ano nga ba? Pilipino ka. Tapos kami yung pinapalayas nyo dito. Sabi ko, may kontrata kami nito na exclusive sa kanila itong, kasi, imagine, Jerry Halliwell, just to interview Sarah. Sabi ko, wow, ganito pala ka, ang maging international. So, Ano po yung kanta ni Sarah na actually, wala na sumikat sa mga kanta niya. Kasi nga, na-delay na eh. Yun ang isang aral na kailangan matutunan ng mga singer at saka composer. Pag nalipasan na, wala kayo sa timing, wala mangyayari. Sayang na, nandun na sana yung nandun na lahat eh. Nandun pagkakataon. Nagkamali ako sa timing eh. Biglang in-announce ko eh. Sabi ko kung hindi ko muna i-announce, tinago ko muna. May album ka na dapat sana na nakalaan. Oo, kung may album na ako noon, baka international kaagad yung one eh. Kaya kinukulit nila kasi Kaya nung lumabas yung album, wala na yung interest sa Wala kanila. na, oo. Hindi na sila interesado. So sabi ko sayang.